katotohanan. Kaya naman pala ito ay biglang tumakas na nga ba? Saan ka nagtago sa Radyo Duterte? Bakit ka hinahanap? Ha? Ito pa. Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ito. Nasaan ka sa Radyo Duterte? At bakit ka hinahanap? Nawawala itong si Sara Duterte. Ikaw ba ay nakatakas na? Ha? Matindi ito mga kaibigan. Huwag po kayong alis dahil bibigyan po natin ng linaw ito. Dahil hinahanap po itong si Sara Duterte kung nasaan. Dahil kung magugunita nyo po, mga kaibigan, ay bigla hong nawala. Ito nga ba ay nakatakas na? At saan ka naman pumunta, Sara Duterte? At bakit mo iniiwan ang iyong ika nga po'y mahal na kababayan? Sa bagay, hindi mo naman mahal ang iyong Republika ng Pilipinas. Pero ang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng confidential funds ay minahal mo ang pera ng taong bayan. Kahit hindi mo iniiwan eh. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. At may gusto po akong ibahagi po sa inyo. Kapag mayroon po kayong pagkataon, ay samahan niyo po ako na unawain, pakinggan, panoorin. Dahil napakarami niyo matutuklasan latest update tungkol dito kay Sara Duterte. Latest update tungkol dito sa pangatlo na impeachment complaint. Dati dalawa lang ho, ngayon ay tatlo na. Ito ba ang dahilan kung bakit tuluyan ang nawala o tumakas nga ba itong si Sara Duterte sapagkat hinahanap ho? At sino ang mga naghahanap kay Sara Duterte? Iyan pong lahat, mga mahal kong taga-subaybay, ay bibigyan po natin ng linaw. Kaya heto, mga kaibigan, samahan niyo po ako na panoorin ito, unawain, pakinggan. Shout out po sa lahat, ilang tulog na lang ay Pasko na. Advance Merry Christmas. Heto po. Mga pari ang naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Moral obligation na raw ang alisin sa opisina si VP Sara. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Mga pari mula sa Diocese of Novaliches, Order of Carmelites at Congregation of Mission, meron ding mga non-government organization at grupo ng mga abogado. Sila ang mga complainant sa ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, ay sama-sama na ho ito, abogado, pari, upang tuluyan ng palayasin, patalsikin itong si Sara Duterte. Muli ko pong inuulit, pangatlo na po itong impeachment complaint, mga mahal kong taga-subaybay. Ito pa, at dito ho sa bandang gitna ng ating tinatalakay ay malalaman po natin ang kasagutan kung sino ang mga naghahanap kay Sara Duterte. Ito nga ba ay nakatakas na at saan ito nagtago? Yan po lahat, mga kaibigan, huwag po kayong mag-alala. Bibigyan po natin ng linaw. Endorso ito ni Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. at Deputy Minority Leader Lex Anthony Chris Colada. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang mga pangunahing grounds for impeachment na binigyang diin sa bagong reklamo. Dahil yan sa umunoy plunder at malversation mula sa maanumalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Wala na ho ito. Ha? Kaya naman pala ikaw ay nawawala na. Sara Duterte ay matitindi ho itong mga kaganapan tungkol ho
sa daan na legal na proseso para mapalayas, mapatalsik itong si Sara Duterte. Bukod pa ho diyan, ay ito pang tinatawag na pagbabanta at tangkang pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos. May naaamoy ho ako na malapit na ho sa katotohanan. Kaya naman pala ito ay biglang tumakas na nga ba? Saan ka nagtago, Sara Duterte? Bakit ka hinahanap? Ito pa. DepEd. Iginiit din nilang nagkaroon umano ng panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Matatandang isiniwalat ng ilang DepEd officials na nakatanggap sila ng mga envelope na may lamang 12,000 pesos hanggang 50,000 pesos na cash. Galing daw yan sa opisina noon ng kalihim. Illegal din daw ang disbursement o paggamit ng pondo ng bise. The legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. We believe BP Nako, ayan na nga, moral obligation at hindi mapagkakatiwalaan na Vice Presidente. Kaya nga dapat patalsikin na, mga kaibigan. Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, i-verify na ng kanilang opisina itong ikatlong impeachment complaint at oras na matapos ay saka ipapasa sa opisina ng House Speaker, kasama ang naunang dalawang reklamo. Sa January 13 pa magbabalik sesyon ang Kongreso. Oras na matanggap ni House Speaker Martin Romualdez ang mga impeachment complaint, meron silang 10 session days para isama ito sa order of business at saka ire-refer sa Justice Committee. Yan po mga kaibigan, binigyan ko po kayo ng anumang latest update tungkol dito sa impeachment complaint dahil ilang araw ko pong hindi tinalakay ito. Medyo abala po tayo. Kaya't marami po ang nagtatanong ano nga ba ang nangyari na sa impeachment complaint at yan ang nilalaman ho ng pangatlo na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Hindi po natutulog ang impeachment complaint. Nagkaroon lang po ng ika nga po ay pagkakataon ng Kongreso ay magbakasyon at pagbalik by January ho. Malapit na yan. Ilang tulog na lang ay saka po nating malalaman kung ano ang kahinatnan ng impeachment complaint na ito. Kaya yan ho ay kabang-abang at kapanabik. At ito ang inihintay nyo po, mga mahal kong taga-subaybay. Nasaan nga ba si Sara Duterte? Ito nga ba ay nakatakas na? Dahil kung mapapansin nyo po, ang dami na nagbibigay ho ng mga public opinion dito sa comment section. Bibigyan po natin ng pagkakataon na basahin yung ilan. Hindi po lahat. Dahil baka tayo kulangin sa oras. Nasaan na si Sara Duterte? Bakit panay ang trabaho ng Pangulong ng Republika ng Pilipinas? Subalit hindi siya po nagpapakita. Ayan. Hindi na natin babanggitin po itong mga pangalan. Ito pa. Ang sabi dito, simula ng lumabas ang pangatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay hindi na nagpakita sa tambayan. Baka ito ay nakatakas na, mga kaibigan. Nako, ang dami dito nagbibigay na nagtago si Sara Duterte at baka ito ay nakatakas na. Yun ay pawang public opinion, mga mahal kung taga-subaybay. Dahil importanteng mahalaga po sa akin ang mga nagbibigay ng anumang public opinion. Kaya binigyan po natin ng pagkakataon na basahin. Kaya mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anuman na fake news dito. Kaya kung nasabi po naman natin na itong si Sara Duterte ay maraming naghahanap at hinahanap na itong si Sara Duterte at nakatakas na di umano. Ayon po yan sa mga public opinion dahil hindi ho nakikita. Dati-rati ho kapag pagkatapos ng pag-file
ng impeachment complaint nung una at pangalawang impeachment laban sa kanya, siya ay nagkakaroon ng anumang press conference. Doon niya isinisiwalat ang mga kalukuhan, kasinungalingan laban sa mga namumuno sa ating gobyerno. But ito pangatlong impeachment complaint laban sa kanya. Hindi po nagpakita sa taong bayan, hindi nagkaroon ng press conference. That's why, ayon sa ating mga mahal na taga-subaybay, na mga nagbibigay ng public opinion at nagtatanong, nasaan si Sara Duterte? Bakit nawawala? Nagtago na ba o tumakas na ito? Ayan po ang ating bibigyan pa ng anuman linaw, mga mahal kong taga-subaybay. At siyempre, ito pang katanungan nila, panay ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte ay nawawala. Ayaw nga magtrabaho Ano pa nga saan natin dito? Mga kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag ko dito, hinahanap si Sara Duterte. Nagtago na, tumakas. Ayon sa ating mga nagbibigay ng anumang public opinion, hinahanap ng taong bayan. Hindi po hinahanap ng kapulisan. Taong bayan po ang naghahanap. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palapakan.